Ahoy! Kamusta mga wrap-up pips? Magandang yaman sa inyo lahat. Sa video na to, i-demonstrate ko yung bagong mini update na ginawa ko dito sa Pro Dashboard, which is very specifically para sa may 52 weeks overview. Pero bago ang lahat, ang gawin natin, i-demonstrate natin paano gumagamit ng Pro Dashboard gamit ng through Excel, through clipboard, all the way sa ano na lang, scraping. Automatic na scrape niya yung data from online. So ngayon, dito, totally blanco tayo dito. Gusto natin ng bagong data through Excel. So punta tayo dyan, Excel, tapos kunin natin historical data, which is ito, meron tayong template pang 52 weeks. Meron din tayong template pang MA20 o daily transaction from Instagram to investing.com. So dito tayo sa investing.com. Halimbawa na lang ito, December 2025. Di ba? Extra, calculate, and then chart. So, yan yung unang way para makapag-lagay ng historical data. At lalagyan mo nga, kunyari pangalan dito para ma-idea ka kung ano yung nilagay mong historical data. Yung pangalawang function naman ay geto. Delete natin. Ang gagawin natin, punta tayo sa may investing.com. Pwedeng investing.com o pwedeng Instagram, pero usually mas trip ko dito. So gagawin mo lang naman dito ay i-highlight mo dyan mula sa 52 weeks range all the way dito yung mga transaction. Copy ngayon natin. Pag na-copy na ngayon natin yan, saka mo isa-select yung Excel dito at dito tayo. Gold, silver, all, whatever. Tapos yan na. Automatic na andito na yung historical data. Yung pangatlong way naman, yung unang way, through Excel. Pangalawang way, through clipboard. Yung pangatlo naman, geto. Puta, maglagay ka na lang dito ng kahit anong symbol. At ayan na, di ba? XRP. Automatic. GBP, USD. Crypto, tapos Forex pair, tapos US stock market. Nakikita nyo yan, malagay, Bank of America. Yan. Automatic, nag-i-scrape siya ng historical data through online, which is nanggaling yung data source from Yahoo Finance. Yung pang-apat, which is ito, pang-personal ko na lang ito kung tutusin. Usually, pang-personal ko naman talaga itong Pro Dashboard. Nagkataon nga lang mapalad kayo, pinahihiram po kayo, pinapagamit ko kayo under sa aking exclusive Alex 11 online masterclass. Ito yung pinaka-latest na nilagay ko rito. So, may kita ngayon natin. Meron tayong historical data dito through investing.com. So, ito yung historical data, May 27, 26, blah, blah. So, ngayon, ibis na kakopy ko kunyari ng geto, tapos magpe-paste tayo dito, hindi na. Di ba? Okay, kakopy ko kunyari dito, tapos lalagay kay Excel, hindi na rin. Bagkos, automatic niya nang i-scrape yan sa pamagitan ng geto. Meron tayo na sync historical data. So, ngayon, meron akong top 4 na list dito. Pwede akong mag-select ng paiba-iba dyan. Kunyari, example na lang, yung Euro USD. So, lalabas dito, pang Euro USD na historical data. Ngayon, pwede natin i-select naman yung gold. Ngayon, ang kakaibahan nito, ito, nanggagaling sa investing.com. Nanggagaling dito. Ngayon, yung kakaiba naman nito, nanggagaling sa Yahoo Finance. So, balik ulit tayo sa gold. May kita nga natin, paglagay natin ng gold, magbabago rin dito. Basta anytime na ikaw naglalagay dito ng bagong data, lalabas din ngayon dito yan. Ayan, lalabas, diba? Pero anytime dito na ba magpalit ka, kunyari, teka, ano bang magandang ano na? AP Morgan, okay. Tapos, APLL. APLL nga ba yan? APLL, whatever. APPL. Yung Apple. Diba? Lagi ako nagkakamali sa pag-search niya. So, ayan yung Apple, diba? So, kakaiba nung nag-search ka rito,
ito ay galing sa Yahoo Finance. Kakaiba na nagsa-search ka rito, ito nang galing sa investing.com. Very accurate lahat ng mga dinidisplay niyang data. Ngayon, dito tayo sa may bagong function mismo na kung saan usually dito sa 52 weeks overview through Excel natin to ginagawa. Which is, una, gagawin mo muna, punta ka sa investing.com. Tapos, pupunta ka rito, time frame, gawin natin monthly. Tapos, saka mo ngayon ikakopy ito. Copy. Pag na-copy mo na yung 12 months na transaction dyan, maglalagay tayo, import, kunin natin yung template ng pang 52 weeks, which is ito yun. Kunyari, example ito, pang 52 weeks na overview. Tapos, syempre, teka, bakit through Excel yan? Tinatanggal ko na ito, dapat dito yan. Okay. Pag ano yan, i-save mo yung data rito, gaganyan mo, tapos save mo, tapos na nga. Pwede mo na, pag na-save mo na yan, pwede mo na i-import. Ngayon, sabihin na natin, na-save na natin yung Excel. Kung na-save na natin yung Excel na yun, edi import ngayon natin. Diba? Import natin, halimbawa ito. Lalabas na ngayon dito historical data. So, ganyan yung, yung paggamit. Yan yung unang version na paggamit ng 52 weeks overview. Ngayon, yung bagong function, hindi ka na mag-Excel. Hindi mo kailangan magkaroon ng Microsoft Excel o any kind of spreadsheet processor sa computer mo. Kasi automatic gagawa na ito ng Excel file para sa iyo sa pamagitan ng ganito. So, imbis na tayo mag-Excel, ang gagawin lang natin, kakopy lang natin to. Copy. And then after that, pindutin natin paste. Paste. Yan na. Automatic. So, ngayon, para makapag-generate ka ng sarili mong Excel, kinakailangan is-save mo muna yung file. Save mo yung historical data. Okay. Tapos, i-export natin para makapag-generate ng Excel file. May 27 with save button. Okay. Pagkukumpara natin yung sinave natin versus sa hindi natin sinave. Okay. So, ulitin natin ito. Delete. Okay. Tapos space. Tapos sinave nga natin yan. Save. So, ngayon, pagka na-save na natin, mamali pala, gawin natin, sarado natin, kunin natin yung May 27 with save button. Okay, makikita natin, nag-import tayo, di ba? Ito yung ginawa natin ngayon, na sinave, tapos in-export, tapos in-import natin. Pero subukan natin na, ayun nga, kinapin natin historical data dyan, paste natin, tapos i-export lang natin. Tapos, ito pala, yan. Without save button. Yeah. So, na-export na siya, di ba? Delete natin to. Import natin yon. Makikita natin yung with save button, without save button. Dito sa may without save button, error, di ba? Pero, pag doon tayo sa may with save button, very accurate. Lumalabas dito, di ba? Very accurate. So, may word processor kang software or wala sa computer, it doesn't matter anymore kasi gagawa na siya ng mismong Excel file para sa'yo dito. Hindi mo kinakailangan ng monthly subscription ng Excel, di ba? Microsoft Excel. Hindi mo rin kinakailangan gumamit ng kahit anong klaseng word processor o spreadsheet processor katulad ng LibreOffice, blah blah blah. Sa pamagitan nito, gagawa na siya ng Excel file para sa iyo na very dedicated para sa ganitong function. So, ang ganda na ito. So, okay na siya. Ang ganda. Yan yung bagong function. At yun nga. Ngayon, binagawa ko pa nga ng paraan to. Imbis na sana copy dito and paste, dapat pindutin mo na lang dito, sync. Diba? Sync. Parang katulad na ito, buray natin to. Pipindutin, mamimili lang ako dyan, sync natin.
So, gusto ko, ganyan din na mangyari dito sa may 52 weeks overview. Imbis na copy, tapos paste, maganda. Lagyan ko lang ng button dito na salita, sync. Tapos, mag-auto sync na yung 12 months na transaction. Ginagawa ko pa ng paraan yun. Kasi sa ngayon, pwede kong gawin ng daily. Daily, lalabas dito. Which is pang 12 days lang na transaction. So, kinakailangan ko pa ma-figure out ano yung mismong behind code nito para ma-select and deselect niya yung daily, weekly. Para ma-select ko mismo dito yung monthly. Para pag kapindot ko ng sync button dito, monthly ang lalabas. Imbis na yung by default ang lalabas dito daily. Wala kasing ibang function na ano dyan. So, kinakailangan ka pang silipin yung code nila para ma-automatic kung ma-sync in sa 52 weeks overview. Alam ko ng putang kanta na itong Pro Dashboard na kung saan meron akong nilalagay dyan personal na ano gamit ko, which is ito Alex Honce Daily Forecast, na kung saan kung ano man yung ito yung ano pinatay ko, ito dito ko din-develop yan. Kung ano yung forecast ko, kunyari kung ano yung naging forecast ko rito, automatic magsisync in dun sa daily forecast na dashboard ko na kung saan napakaganda. Ayip. Ngayon, kung gusto mo pang matuto o gusto mong pumasok sa aking online masterclass, come and join my fucking online masterclass.